Hello po sa lahat po ng mga fans at sa lahat ng mga supporters si Miss Catherine Bernardo dahil sa isang event kung saan pinatunayan ni Miss Catherine na meron po siyang binalikan at meron din siyang tinakasan. So ano nga ba ang mga posibleng balita patungkol sa bagay na ito? Yan ang pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, eto na, let's talk about this one dahil muli na naman pong nagte-trending ang ilan sa mga post ni Miss Catherine Bernardo matapos pong mag-post ito ng isang butan skip. So, ito po ay nagkaroon ng malaking impact sa publiko dahil alam natin na sa mundo ng showbiz, hindi na bago ang mga celebrity na nagbabakasyon upang magpahinga mula sa ingay ng industriya. Ngunit, may mga pagkakataon na ang isang simpleng paglalakbay ay nagiging mas makahulugan. Isang simbolo ng pagbabalik at paghilom at panibagong simula, yung pinapakita dito ni Catherine. Ganito ang ipinakita ng kapamilya superstar na si Catherine Bernardo sa kanyang kamakailangan na pagbisita sa Bhutan na agad na naging usap-usapan matapos niyang ibahagi sa social media ang kanyang escape. Ayon sa ulat ng Malaya, ibinalik ni Catherine ang kanyang mga tagahanga sa taong 2012 sa pamamagitan ng isang Instagram post. Isang malinaw na patunay na ang bansang Bhutan ay may espesyal na lugar sa kanyang puso. So bakit nga ba naging espesyal ang Bhutan dito po kay Catherine? So ito po yon. Hindi lingid sa kalaman ng marami na ang Bhutan ay hindi lamang isang destinasyon para kay Catherine. Ito ay isang bahagi din ng kasaysayan bilang artista. Noong 2012 kasi doon kinunan ang ilang eksena ng teleseryeng Princess and I kung saan ay gumanap bilang isang prinsesa. Ang karanasang ito ang nagbigay sa kanya ng mas malalim na koneksyon sa nasabing bansa. Kasi if you remember, nagkaroon po siya ng teleserye noon kasama niya si Enrique Hill, si Daniel Padilla at saka po si Catherine, 'di ba? Doon nila ginanap 'yon. Sa kanyang pagbabalik ngayon, tila hindi lamang ito simpleng bakasyon. Ito ay pagbabalik tanaw sa kanyang pinagmulan bilang isang rising star kung saan doon talaga nagsimula yung kanyang karera Doon talaga siya nakitaan ng mas mataas at mas malaking potensyal at doon din po nagsunod-sunod yung kanyang mga project. Sa isang panahong puno ng pangarap at kasikatan at pagmamahal ng fans. So, yung kanyang Bhutanscape ay hindi lang po talagang sinasabing it's just a travel, kundi ito po'y napaka-personal journey para sa kanya. Sa kanyang ibinahaging video at mga larawan, makikita si Catherine na nag-hiking sa mga bundok ng Bhutan, isang aktibidad na nagpapakita ng kanyang adventurous side. Ayon sa ibang ulat, ipinakita niya ang mga eksenang umaakyat sa matataas na lugar kasamang mga tanawin ng cliffside at temples at kabundukan. Hindi ito ordinaryong travel content, sa halip ito ay isang uri ng escape, isang pagtakas mula sa pressure ng showbiz, intriga at personal issue. Sa aking pananaw, ang ganitong klase ng paglalakbay ay mahalaga lalo na sa mga taong nasa spotlight kasi syempre po kahit mga artista kasi sila nakakaramdam sila ng parang yung parang mabe-burn out ka, 'di ba? And then parang gusto mong balikan yung mga place na kung saan nagkaroon ng malaking impact sa buhay mo. And that is for Miss Catherine, yung Bhutan nga. Yun nga po yung isa sa mga ng mga naging historical places para sa kanya. So, hindi madaling maging isang Catherine, which is true naman, diba? Isang artista na halos buong buhay niya inasa mata ng publiko. Parang wala na nga siyang maililihim Parang bawat galaw ni Catherine talagang pinag-uusapan, diba? So, may kasama ba siya? Yun ang tanong. Hindi rin nawala ang intriga
sa kanyang butan trip. May mga haka-haka na kasama niya ang Lucena Mayor na si Mark Alcala na matagal nang inuugnay sa kanya bagamat walang direktang kumpirmasyon na may mga netizen na nag-a-analyze ng kanyang mga post at video upang hanapan ng resibo. Ayon po sa isang ulat, mismong si Catherine ang nagpatunay na ang Butan ang kanyang destinasyon ay taliwas sa anumang naunang balita ng Thailand na Thailand lamang ang kanyang pinuntahan. So, para lang po sa kaunawaan ng lahat na ang Bhutan ay kilala bilang isa sa pinakatahimik at spiritual na bansa sa mundo. Ito ay may konsepto ng gross national happiness na mas pinahalagaan ng kaligayahan ng mamamayan kaysa sa ekonomiya. At sa kontekstong ito, napakaangkop sa pagpili ni Catherine sa Bhutan bilang kanyang escape. Hindi ito tulad ng ibang tourist destination na puro party at luxury. Ito ay lugar para sa katahimikan, pagninilay at reconnecting with oneself. So medyo malalim ang pinagdadaanan ni Catherine. Para sa akin, malinaw na ang kanyang pagpunta roon ay hindi lamang para mag-enjoy kundi para ma-recharge emotionally at mentally. So sa mga nakaraang taon, dumaan si Catherine sa maraming pagbabago lalo na sa kanyang personal na buhay. Ang kanyang hiwalayan sa long-time partner ay isa sa pinakamalaking balita sa showbiz. Kaya naman, ang kanyang Bhutan trip ay maaaring tignan bilang simbolo ng new chapter. Hindi na siya ang dating teen star. Siya ngayon ay isang matured woman na mas alam na ang kanyang halaga at direksyon sa buhay. Social media at mga kapangyarihan ng imahe. Isang mahalagang aspeto rin sa kwentong ito ay kung paano ginamit ni Catherine ang kanyang social media upang ibahagi ang kanyang karanasan sa isang simpleng Instagram post na nagawa niyang magbigay ng inspirasyon para sa lahat ng kanyang mga tagahanga at magbalik sa nostalgic places at magpasimula ng usapan. Sa panahon ngayon, ang social media hindi lamang platform. Ito ay isang storytelling tool na rin at sa pagkakataong ito matagumpay itong nagamit ni Catherine. Talagang si Catherine kasi kahit ano naman yung ipakita niya sa social media at kahit ano pong ilabas niya sa social media ay pag-uusapan talaga siya. At kasi nga 'di ba parang very relevant naman kasi talaga si Catherine sa showbiz. So hindi sila robot, hindi sila dapat laging available para sa publiko. May karapatan silang magpahinga, mag-isip at mag-heal. Sa katunayan, ang gantong escape ay maaaring makatulong sa kanilang mental health. Isang bagay na madalas na nakakaligtaan sa industriya. So dito po sa trip na to, parang sinasabi ng ilang mga nag-a-assess doon sa situation nga ni Miss Catherine. Parang may matinding pinagdadaanan si Catherine na kailangan niyang mag-recharge, kailangan niyang huminga, 'di ba? Pero sa ngayon naman wala naman po siyang mga senyales sa parang kasi Catherine kasi parang hindi siya magpapakita ng kahinaan sa publiko na kahit ano pang mga sinasabi sa kanya, even dun sa kanyang kapartner, pero never po niyang ilalabas sa publiko kung ano talaga yung totoong sitwasyon niya ngayon. So sa kabila ng lahat ng ito, may makaramihan sa mga fans ay natuwa sa kanyang Bhutan post. Marami nagsabing deserve niya to at dream destination ang kanyang pinuntahan. Mailang critical din lalo na tungkol sa issues ng kanyang kasama. Ngunit sa kabuuan, mas nangingibabaw pa rin ang suporta ng kanyang mga kesa sa mga negative comments. So, isa rin sa mga aral na makukuha sa kwentong ito, yung konsepto ng slow living. Parang mabagal lang, 'di ba? Sa isang mundo na puno ng hassle at pressure, mahalaga ring matutunan natin na magkaroon ng huminga, huminto at magpahinga. Yun yung eksaktong ipinapakita ni Catherine sa kanyang Bhutan escape. So, sa aking pananaw sa ginawa ni Catherine, matapang at makabulong hakbang. Hindi lahat ng tao may lakas ng loob na harapin ang sarili, lalo na pagkatapos ng personal na pagsubok. Ang kanyang Bhutan escape ay hindi lamang inspirasyon para sa kanyang fans, kundi para sa lahat ng naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. At marahil yon ang tunay na kahulugan ng paglalakbay, ang mahanap muli ang kanyang sarili. So yun po yung ilan sa mga pinatunayan ni Catherine dito po sa kanyang latest updates po sa kanyang IG stories. So kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Daraj channel. God bless everyone.